umaga sa lahat. Tayo po ay dala ko ngayon sa salita ng Diyos. At sana ay pagpalain po kayo ng Panginoon sa umagang ito, sa mga manunood ng video nito. Kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe sa aking pong YouTube channel, please subscribe po kayo para malaking bagay po yan para matulungan niyo po ako sa aking pagpo-full time sa gawain po ng Panginoon. At asahan niyo po na marami akong mga mai-share sa inyo patungkol sa salita ng Panginoon. Sana ay suportahan niyo rin po ako sa aking paglilingkod sa umagang ito. Kaya ngayon ay darako po tayo sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na ano nga ba ang Biblia, no? So yan po ang ating pag-aaralan na sa umagang ito para malaman po natin kung ano nga ba talaga ang Biblia, kung bakit kailangan natin ito sa buhay natin at paano ito nabuo o sino nga ba ang may author ng Biblia, no? Kaya sana po ay subabayan niyo po ang video ito at nawa ay meron kayong mapulot na aral patungkol po sa ano nga ba ang Biblia, no? So dito ang salitang Biblia ay nanggaling sa salitang Latin o Grego na nangahulugan na libro, no? So yan po ang ibig sabihin ng Biblia, na ang salitang Biblia ay nanggaling po ito sa tinatawag na Latin, no? Latin o at Grego na nangahulugan ng ibig sabihin ng salitang ito ay libro. No, isang angkop na pangalan dahil ang Biblia ay aklat para sa lahat ng tao. Sa lahat ng panahon, ito ay aklat na walang katulad at natatangi sa lahat ng aklat. So yan po yung Biblia, natatangi po siya sa lahat ng aklat. No, kaya ang Biblia ay binubuo ng 66 na mga aklat. Kasama rito ay ang mga aklat ng kautusan gaya ng Levitico at Deuteronomy. Mga aklat ng kasaysayan gaya ng Isra at mga gawa. Mga aklat ng talaan gaya ng mga awit at mga ngaral. Mga aklat ng tulaan, no, mga tula, no? Mga aklat ng mga tulaan o mga tula gaya ng awit at mga ngaral. Mga aklat ng mga hula, no, gaya ng Isaya at Pahayag. Mga talambuhay gaya ng Matthew at Juan, at ang mga personal na sulat gaya ng Tito at Hebreo, no? So yan po ay makikita po natin yan sa Biblia, no? Kapag ikaw ay nagbabasa ng banal na kasulatan ay makikita mo kung paano nangyayari ang mga nakaraang buhay ng ating mga ninuno o anuman ang nangyayari dito sa mundo, sapagkat ang Biblia ay nagbibigay ng impormasyon. Kaya ang may akda ng Biblia may higit kumulang, no? Itong mga sumulat ng Biblia ay may higit kumulang 40 tao, no? 40 taong manunulat. Nagkontribusyon ang 40 taong ito sa Biblia na nasulat sa loob ng mahigit 1,500 years, taon, no? So yung 40 tao na manunulat ng Biblia, sila yung ginamit ng Diyos para mabuo ang Biblia, at nabuo ito sa loob ng 1,500 years, no? So napakahabang panahon bago nabuo ang Biblia, sapagkat bago nabuo ang Biblia ay maraming mga pagsubok na dinaanan at binubusisi kung ito ay totoo, no? Kaya nabuo ang Biblia sa loob ng 1,500 years at ito ay naglalaman ng 66 book, no? 66 book.
Kaya kabilang sa mga sumulat ng mga aklat na ito ay ang mga hari, yan ang mga sumulat ng Biblia, mga mangingisda, mga pastor, mga saserdote, opisyal ng gobyerno, abogado at manggagamot. Mula sa mga magkakaibang estado ng magkaibang estado ng buhay ng tao. No, hindi puro parehas ang kanilang buhay. Kaya ang Biblia, ito ay nabubuo sa isang hindi kapanipaniwalang pagkakaisa na may isang tema na bumubuo sa mga aklat mula sa umpisa hanggang sa wakas. Kaya ang pagkakaisa ng mga aklat ng Biblia ay sa kadahilanan, ang talagang may akda nito ay ang Diyos. Ang Diyos mismo ang may akda nito. Ang Biblia ay hiningahan ng Diyos. Ayon sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 15 hanggang 17 ay mababasa po natin sa banal na kasulatan na mula pa sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, at ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya yan ang Biblia, no? Makikita natin. Kaya ang mga tao na ginamit ng Diyos upang sumulat ng mga aklat ay pinangasiwaan ng Diyos. Pinangunahan ng Diyos para masulat ang Biblia. At ipinasulat kung ano lamang ang gusto niya maisulat, at ang resulta ay ang perpektong, banal at walang kamalian salita ng Diyos. Kaya walang pagkakamali dahil ang may utor talaga ng Biblia ay ang Diyos. At ang mga taong ginamit niya at inasihan niya ay isinulat ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. Ganito sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20 hanggang 21, higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng anumang hula, ng anumang propesya sa kasulatan, sa sariling kakayanan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmumula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at pinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya makikita natin na hindi kayang ipaliwanag ni numan ang banal na kasulatan maliban i-guide siya ng banal na Espiritu Santo. Kaya ang nakakaunawa lamang sa salita ng Diyos yung may mga banal na Espiritu Santo. Yun ang nakakaunawa. Kaya yung mga wala nitong banal na Espiritu Santo, hindi nila maintindihan at manawaan ang salita ng Diyos. Kaya ang pagkakahati at ang Biblia ay nahahati sa dalawang pangunahin. Ang Biblia ay nahahati sa pangalawang pangunahin bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. No? So nahahati siya sa dalawang bahagi ang Biblia. Ang lumang tipan ay binubuo ito ng 39 books, no? Magmula sa Genesis hanggang Malakay, yan po ay 39 books. Ang bagong tipan naman ay binubuo ito ng 27 books, no? Mula sa Matthew hanggang Pahayag, 27 books. Kaya total ang kabuuan ng Biblia ay 66 book, no? Kaya so makikita natin lumang tipan at ang bagong tipan. Sa maiksing salita, ang lumang tipan ay ang salaysay tungkol sa isang bansa at ang bagong tipan naman ay salaysay tungkol sa isang tao. Ang bansa ang paraan ng Diyos upang ipadala ang taong iyon sa mundo, ang Panginoong Hesukristo. Kaya inilarawan ng lumang tipan ang pagkakatatag at pag-iingat ng Diyos sa bansang Israel. Kaya kapag binabasa natin ang lumang tipan,
ay doon ay inilalarawan ng lumang tipan ang pagkatatag ng Diyos at pag-iingat ng Diyos sa bansang Israel. At ipinangako ng Diyos na gagamitin niya ang bansang Israel upang pagpalain ang buong mundo. No? Upang pagpalain ang buong mundo ayon sa Genesis chapter 12, verse 2 hanggang 3, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng inyong ama at kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang isa sa iyong magpapala, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at sa iyo'y sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kaya mula nang maging isang bansa ang Israel na natatag ng Diyos, na bansang Israel na natatag ang Diyos, nagtatag ang Diyos ng isang pamilya, nagtatag ang Diyos ng isang pamilya mula sa bansang ito upang siya'y panggagalingan ng pagpapala. Ang pamilyang ni David, ayon sa Awit chapter 82 hanggang Awit chapter 89 verse 2 hanggang 4, na sinasabi ng Biblia, ang iyong pag-ibig walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sinabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ang iyong ginawa kay David. Kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Mula sa pamilya ni David, ipinangako ang pagdating ng isang tao na magdadala ng pagpapala sa buong mundo. No, sa Isaiah chapter 11 verse 1 hanggang 10, nasabi niya, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jose. Ngunit katulad ng pag-uusbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod, at paggalang kay Yahweh. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o mapagpasyahan batay sa kanyang narinig. Ngunit hahatulan niya ang buong katwiran, ang mga dukha at ipagtanggol ang karapatan ng mga kawawa tulad ng pamalo. Ang kanyang mga salita sa lahat niya ay mamamatay. Sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. May higa ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkakasamang manginginain ang guya at ang batang leon, at ang mga alaga at mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Ang baka at ang aso magkakasamang manginginain, ang mga anak nila ay may higang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nila ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala na nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo
ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh kung paano ang karangalan ay napuno ng tubig. Kung paano ang karagatan ay napuno ng tubig. Kaya ang bagong tipan, yan po yung lumang tipan, no? Doon po natin mababasa kung paano nagtayo ang Diyos ng isang bansa at ang pangalan ng bansa ay walang iba kundi ang bansang Israel. No? At iyan ay makikita natin yan sa lumang tipan. Kaya ang bagong tipan ay nagdidetalye ng pagdating ng Panginoon ng ipinangakong tao. Ang kanyang pangalan ay Jesus at kanyang tinupad ang mga hula sa lumang tipan. Nabuhay na banal, no? Nabuhay ng banal, namatay bilang tagapagligtas at bumangon mula sa mga patay. Ang pangunahin ng karakter ni Jesus ay ang pangunahing karakter sa Biblia. Ang buong aklat ay talagang patungkol sa ating Panginoon Kristo. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ito ay naglalarawan sa kanyang pagdating at siyang nag-udyat ng kanyang pagpasok sa mundo. Inilarawan sa bagong tipan ang kanyang pagdating at ang kanyang gawain ng pagligtas sa makasalanang mundo. So, yan ang sinasabi ng bagong tipan. Kaya si Jesus ay higit pa sa isang tao lamang sa kasaysayan. Sa katotohanan, siya ay hindi lamang tao. Siya ang Diyos na nagkatawang tao at ang kanyang pagdating sa mundo ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang Diyos mismo ay naging tao upang bigyan tayo ng malinaw na larawan kung sino at ano ang Diyos. Kanino mailalarawan ang Diyos? Siya ay gaya ni Jesus. Si Jesus ay Diyos na nasa anyong tao. Ayon sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3, nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. At ang salita ay naging tao. At ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagalakan, puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaya dito ay nakikita natin na sinasabi ng Biblia na ang pagdating ni Kristo sa mundong ito ay isang malaking kasaysayan, pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng buong mundo. Sapagkat si Jesus ay 100% na siya ay Diyos at 100% siya rin ay tao. Siya rin ay tao. Kaya kapag nakilala natin si Jesus, sabi niya sa John 14 verse 7 hanggang 11, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Filipe, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala? Hindi ka ba naniniwala ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumagawa ng kanyang gawain. Maniniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong paniwalaan ng sinasabi ko,
maniwala kayo dahil sa mga gawa ko. Kaya doon ay makikita natin na pinakikilala ng bagong tipan kung sino si Kristo. Sa kanyang pagdating bilang tao, siya ay pinanganak ng isang tao para maging tao siya. Pero 100% siya po ay Diyos. Kaya sa isang maikling pagbubuod, nilikha ng Diyos ang tao at inilagay sa isang perpektong tirahan. Gayon, ang tao ay nag-rebelde sa Diyos at bumagsak mula sa estado na nais ng Diyos para sa Kanya. Nilagay ng Diyos ang mundo sa ilalim ng Kanyang sumpa dahil sa kasalanan. Ngunit agad na nagbigay ng pangako para sa Kanyang plano na ibabalik ang sangkatauhan at ang sangnilikha sa kanilang dating maluwalhating kalagayan. Yan ang layunin ng pagdating ng ating Panginoong Kristo sa mundong ito. At iyan ay malalaman lamang natin kung naniniwala tayo sa Biblia. Kaya ano nga ba ang Biblia? Kaya bilang bahagi sa plano ng pagtubos, tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Babylonia patungo sa Kanaan. Mga 2000 BC, ipinangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang anak na si Isaac at sa kanyang apong si Jacob. Tinawag din Israel na kanyang pagpapalain ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng isang manggagaling sa kanilang angkan. Naglakbay ang bansang Israel mula sa Kanaan at tumira sa Ehipto at dumami hanggang sila'y naging isang bansa doon. Higit kumulang 1,400 BC, pinalaya ng Diyos ang bansang Israel sa pagkaalipin sa bansa ng Ehipto sa ilalim ng pangunguna ni Moises at ibinigay sa kanila ang lupang pangako, ang Kanaan, upang mapasa kanilang kamay. Sa pamamagitan ni Moises, ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang kanyang mga kutusan at nakipagtipan sa kanila kung sila'y mananatiling tapat sa Diyos at hindi sasamba sa mga Diyos-Diyusan ng mga katabing bansa, sila'y pagpapalain. Ngunit kung tatalikuran nila ang Diyos at sasamba sa mga Diyos-Diyusan, wawasakin ng Diyos ang kanilang bansa. Pagkatapos ng 40 taon sa pamumuno ni Haring David at ng kanyang anak na si Solomon, ang Israel ay nagkaisa bilang isang dakila at makapangyarihang bansa. Ipinangako ng Diyos kay David at Solomon na manggagaling sa kanilang angkan ang isang hari na mag-ahari magpakailanman. Pagkatapos ng paghahari ni Solomon, ang bansang Israel ay nahati sa 10 tribo sa hilaga at tinawag na Israel. Sila ay tumagal sa loob ng 2,000 taon, ay 200 taon, hanggang parusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinakop ng Assyria ang Israel noong 721 BC. Ang 2 tribo naman sa kanluran ay tinawag na Juda at nagtagal sila ng mahabang panahon, ngunit sa huli naglingkod din sila sa mga Diyos-Diyosan at tumalikod sa Diyos. Binihag ng Babylonia ang Juda noong mga 600 BC. May 70 taon ang nakalipas. Kinahabagan ng Diyos ang Israel at pinanumbalik ang mga nabihag. Pinabalik ang mga binihag sa ibang bansa ng kanilang sariling lupain, ang Jerusalem bilang kabisera, at itinayo muli noong may 444 BC at muling nagkaroon ng sariling pagkakakilanlan ang bansang Israel at dito nagtatapos ang lumang tipan. Pagkalipas ng 400 taon, ang bagong tipan ay nabuksan sa pagsilang ni Jesus
sa Bethlehem. Si Jesus ang ipinangako ng Diyos na nagmumula sa lahi ni Abraham at David. Ang siyang magsasakatuparan ng mga plano ng Diyos upang tubusin ang sangkatauhan at muling ibalik ang sangnilikha sa orihinal nitong kalagayan. Buong katapatan tinapos ni Jesus ang kanyang gawain. Namatay siya para sa kasalanan at nabuhay mula sa mga patay. Ang kamatayan ni Kristo ang basihan ng bagong kasunduan ng Diyos sa tao. Ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay maliligtas sa kasalanan at mabubuhay magpakailanman kapiling ang Diyos. Pagkatapos na mabuhay na magmuli, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mundo upang ipangalat sa lahat ng dako ang tungkol sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at ang kanyang kapangyarihan upang magligtas. Ang mga alagad ni Jesus ay nangalat sa lahat ng dako habang ipinangangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesus, kay Kristo, na naglakbay sila mula sa Asia Minor, Grecia at sa buong imperyo ng Roma. Ang bagong tipan ay nagtatapos sa hula tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus bilang isang hukom sa mga hindi sumasampalataya at upang palayain ang buong sangnilikha mula sa sumpa ng Diyos. So, iyan po ay yung Biblia. No? Kaya kapag ang Biblia ay pinaniniwalaan natin, ay malalaman po natin kung ano nga ba ang Biblia, kung bakit ito ay nasulat. No? Kung bakit ito ay nasulat. Pangalawa, totoo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? No? So, napakinggan natin ano nga ba ang Biblia. Pangalawa, totoo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? No? At yan po ang ating pag-aaralan sa sunod po ng pagkakataon o kaya bukas. Yan po ang ating pong pag-aaralan na ang Biblia ba ay totoo salita ng Diyos. Kaya nawa ay meron tayong naunawaan patungkol sa ano nga ba ang Biblia. No? So, sa magang ito, sa mga nakapanood ng video nito, please subscribe po sa video ko. Hindi pa kayo nakapag-subscribe at pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsusupport po sa akin bilang full-time po sa gawain. Sana po supportahan niyo po ako upang patuloy po tayo makapag-share ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng video nito. No? Sa pamamagitan ng video nito ay makapag-share po tayo ng salita ng ating pong Panginoon, na sana po ay share na rin niyo po ang video nito doon sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo, upang sila man ay makarinig ng salita ng Diyos patungkol po sa banal na kasulatan. Kaya magandang umaga. God bless you po sa ating pong lahat. Napagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito sa inyo pong pakikinig ng salita po ng Diyos.